Yung listahan po na nakuha mula kay Undersecretary Cabral, mailalabas na ba ito? Maisa sa publiko na po ba ito, Congressman? Actually, ang DPWH ay nagbigay din ng announcement kaninang hapon na ibinigay na nila ito sa ombudsman. At least may progress. Sana isa sa publiko na rin po nila. At hihintayin lang natin po na magbigay sila ng official na pahayag. Pero unti-unti may mga nilalabas na rin na po tayo na mga insertions ng iba nating mga kasamahan sa Kongreso. Opo, meron po kayong inihain na resolusyon na imbestigahan din po itong pagkamatay ni Undersecretary Cabral. Sakaling pahintulutan ito, maaari din bang ilabas yun doon sa mismong pagdinig? Tama po, kasi gusto man natin na ilabas kaagad ang ating mga files. Unang-una, mas maganda kung opisyal at kumpleto at may paliwanag ang pagsasapubliko nito. Kaya kung kasama ang DPWH, mas maganda para hindi na rin questionin ng iba ang ilalabas natin. At kung nasa Kongreso, mas maganda pa. At ang alam kong gustong malaman ng marami ay ano ba ang laman nito. Ang expectation naman ng lahat ay tama na halos lahat po ng mga mataas na opisyal sa gobyerno ay may mga DPWH insertions. Opo. Pag sinabi po nating insertions, itong mga proponent ba nito ay automatic may nagawang kasalanan, Kong? Hindi po. At ang ibang mga veterano ay ipinagmamalaki nila ang kanilang mga insertions dahil maganda naman ang mga nagresultang mga proyekto dito. Pero may ilang mga insertions na hindi man lang alam ng mga komunidad na ang mga proponent ang nag-insert at pati yung mga proyekto hindi nga alam na may ginagawa ang komunidad. At minsan, ang mga proponent ay may kaugnayan din sa mga contractor na gumagawa ng mga proyektong ito. Kaya kapag may itinatago, ang suspicion ay may masama. Opo. At kung hindi natin itatago, mas maganda, yan po ay patunay na walang masama. Opo. Doon po sa listahan po, sir, meron po ba kayong rough estimate muna kung ilan nga yung nasa listahan na may insertions at listahan po ng mga proponents at maaari nyo bang maibahagi kung ilang ang percentage dito na tingin po ninyo ay merong anomalya? Sa DPWH 2025 National Expenditure Program, meron 721 billion pesos of projects at bawat isa ay may proponent ayon sa listahan ng DPWH. Sa 721B na ito, 401 billion ay proponent ang district congressman. Ito po ang tinatawagang allocable. At yung lampas dito na 320 billion ang outside allocable na iba-iba ang mga proponent. Kasama po dito ang tinatawagang leadership fund at meron din pong mga ibang code names na ayon sa aking research ay mga pinaparte-parte sa mga kontraktor. Ang ibang mga proponent din naman ay mga secretary at undersecretary ng mga ahensya na hindi DPWH. Kaya ang lumalabas, basta ikaw po ay mataas na opisyal sa gobyerno, pwede kang umirit ng flood control project insertion. Opo. Sir, linawin ko lang, yung daan-daang mga allocables, yung mga insertions na sinasabi po, meron po ba kayong maibahagi na estimate kung ilang porsyento rito po yung possible may anomalya? Ang sinabi ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, almost 100% of bids in DPWH are rigged. Kaya ang masasabi ko, nasa mataas na pressure din po ng mga proyekto na may anomalya. At talagang bihira lang ang tunay na bidding sa DPWH. Ang question lang kung yung proponent ay may kinalaman dito dahil maaari naman na ituro lang sa mga district engineering offices ang mga anomalya. Kung makikita natin na ang mga proponent pala ay sila mismo may-ari ng kontraktor o malapit sa mga kontraktor, yun po ay posibilidad na may anomalya. Pero kailangan ito pa ng further investigation. Ang listahang ito ay hindi conclusive, pero ito po ay matulunging na simula, kaya mabuti na isa publiko para pwedeng simula ng mga investigasyon. Opo. Congressman, itong listahan po ni Yusek Cabral ay for 2025 na budget natin?
Meron po siyang listahan taon-taon. Yung pinakamarami kong detalye ay tungkol sa 2025 budget kasi yun po ang mismong hiningi ko, pero meron din po akong mga nakitang iba pang mga taon. Opo. Siya lang ba ang merong ganitong klase ng listahan and na-confirm niyo rin po ba na sa iba pang mga undersecretary ay meron din ganitong listahan, Kong? Si Yusek Cabral po kasi yung gumagawa ng budget sa planning services ng DPWH at ang kanyang staff ay baka may mga kopya din ng mga files na ito at may mga handwritten instructions din naman sa kanyang mga files na galing kay SMB ang endorsement. Si SMB po ay si Secretary Manny Bonoan kaya hindi naman lang po siya mag-isa na gumagawa nito pero ang nakakapanghinayang nga ay hindi natin nabigyan siya ng pagkakataon na maging witness at ipaliwanag ito nung siya po ay buhay. At ito po ay sana maging lesson din na we take advantage sana of the DPWH officials to be witnesses dahil sila po ang makakaturo ng mga mas malaki pang isda sa mga investigasyon na ito. Opo, nabanggit niyo po na sa Kongreso at sa executive kabilang po dun sa mga sangkot and private, no? Pero karamihan po ba dito sa mga opisyal na ito ay incumbent po? Opo, kasi kung hindi ka incumbent, wala ka namang connection para makakuha ng mga DPWH insertion. Opo. Sir, doon sa nabanggit nyo po na from sa executive outside ng DPWH, lahat po ba ng executive ng mga agency po ay, lalo na yung mga secretary or undersecretary, ay humiling ng sa patungkol sa flood control kahit hindi angkop doon sa kanilang ahensya? Opo, at yun po yung surprising na walang kinalaman sa DPWH at sila ang nakasulat na nag-identify ng mga flood control projects. Bago lang si partner MJ, doon naman ako sa private individuals. Mga anong klase pong mga tao ito, congressman, itong mga pribadong individual? At flood control lang po ba or meron pang ibang infra projects yung kanilang hiniling or sila yung naging proponent? At marami-rami din po ba sila? Yung mga private individuals ay mostly mga contractor, pero meron din mga ni-research ko na hindi naman contractor, parang mga kaibigan lang. Kaya parang yung mga insertion parang binibigyan lang sa mga kaibigan, parang premyo siguro dahil sa suporta sa election. Po, Kong, good evening. Si MJ po ito. Sir, gusto lang ma-establish yung lahat ng files na nabigay po sa inyo ni Yusek Cabral. Paano napunta, sir, sa inyong mga kamay? Mabuti pong tanong. Ako po ay nung bagong halal pa lang sa Mayo, nagtatanong na sa DPWH bakit ang budget ng Batangas na malaking probinsya ay mas maliit kaysa sa budget ng mga mas maliliit naman na mga probinsya. At ang aking first meeting sa office ni Yusek Cabral ay nasa June 11 at nagbigay siya sa akin ng mga paliwanag pero ang lumalabas ay talagang ayon sa mga ah, favored districts talaga ang alokasyon ng budget. At nagsulat po ako August 11 asking for the complete files and numbers. And then nung na-appoint si Secretary Vince Dizon September 1, nakita ko ang oportunidad na sumubok muli na makakuha ng mga files. Nag-set ako ng meeting sa kanyang opisina through Director Alex Bote at nung nandun na po ako sa opisina ni Yusek Cabral, tinawagan niya si Sec Vince at tinawagan din naman ni Sec Vince muli si Yusek Cabral at nakiusap ako dahil sinasabi naman ng DPWH na ang gusto nila ay transparency. Pumayag si Sec Vince na ibigay ang mga files sa akin in the interest of transparency. At mabuti na nakuha ko kasi akala ko kahit hindi ko kunin, ibibigay naman ng DPWH sa ICI at Ombudsman. Pero nung bumisita ako sa ICI November 18, sinabi nila never nila nakita ang mga ipinakita ko sila, sa kanila noon. Ganon din po sa Ombudsman nung bumisita sila sa aking opisina ng November 28. At ang lumalabas po ay ngayon lang nung nire-raise natin ang existence ng files na ito ay talagang nape-pressure ang DPWH na ibahagi itong mga files kahit sa mga ibang ahensya ng gobyerno. Opo, Kong, gaano kalaki itong Cabral files? Ilang gig? Mga 17,000 plus rows
ang mga projects sa 2025 National Expenditure Program at may iba pang mga tabs. Hindi ko po na analyze actually yung buong file pa. At tama ka po, kailangan mo ng mabilis na computer para ma-process po lahat ng data. Opo, pero sir, based po doon sa mga na-examine po ninyo na mga bahagi ng Cabral files, gaano ka-crucial ito, sir? Will it cost the administration more of its political capital? I think yung maganda dito, imposible siyang inimbento lang. Kasi napakadaming impormasyon na sa sarili kong distrito na confirm ako, may mga nakalagay dito, ang district congressman na predecessor ko ang nag-insert, tama. Meron mga ipinasok daw ni Congressman Edwin Garjola, tama. At meron daw mga ipinasok ng iba pang mga kontraktor o parking ng leadership fund at tama din po ayon sa aking kaalaman sa aking distrito. At kung tama siya sa aking distrito, siguro ganoon din po sa ibang mga distrito. Kaya ito po ay hindi naman conclusive pero magbibigay ng basehan for further investigation na hindi lang imbento itong perception na marami sa gobyerno ay may mga insertion sa DPWH budget at siguro magiging basehan na talagang seryosohin natin ang mga aligasyon ng mga DPWH insertions beyond just congressmen and senators. Opo, sa series of video ni former colleague po ninyo, Zaldico, sinabi niya, dinamit niya ang pangalan ni Presidente at ng unang ginang Liza Araneta Marcos sa mga files, sir, na inyo pong as far as ng mga files po na inyo nakita sa Cabral files. Masasabi ba na alam ng Malacanang itong nangyayaring galawan sa pambansang pondo, Congressman? Actually, if I may share, sir, kaya ang move ko ay hilingin kay Secretary Vince at sa DPWH na isa publiko ang mga files na ito. Kung wala naman po silang itinatago. Kaya ang sagot po sa inyong tanong, tignan po natin kung isa sa publiko po nila ang mga files na ito. Opo, parang abangan ang susunod na kabanata, Kong. Pero Kong, yung nabanggit po niyo kanina si SMB, Secretary Manuel Bonoan, based din po sa mga files na inyo pong nakita, masasabi niyo po ba na malaking kinalaman talaga o malaking impormasyon ang may babahagi ng dating kalihim ng DPWH kung siya magsasalita sa issue na ito? Siyempre dahil siya po ang dating head ng agency na ito, pero ang actually binanggit sa akin ni ICI Commissioner Rogelio Singson, sa tingin niya mas malaming alam si Yusek Cabral kaysa kay Secretary Bonoan. Kaya nakakalungkot na hindi si Yusek Cabral ginawang state witness at binigyan nga ng pagkakataon na ipaliwanag ang mga files na ito. Pero I guess next to her is Secretary Bonoan. And I hope lang po that he will be protected and sana hindi po magkakaroon ng iba pang mga trahedya sa mga dating opisyal ng DPWH. Kaya din sir, nakakatakot na sumagot sa inyong mga tanong kung sino ang mga matataas na opisyal sa mga listahang ito kasi syempre iniisip din natin ang ating seguridad. Pero ang I think speculation ng publiko ay well-founded kasi kung wala naman po ang mga matataas na opisyal sa mga budget insertions, bakit po talagang itinatago ang mga insertions na ito? Sir, pag walang go signal ang DPWH, si Secretary Vince, ano ang inyong... Hihintayin ko po kung yung iba nating mga kasamaan sa Kongreso ay manawagan din na isa publiko natin kasi kanina lang sabi ni Congressman Terry Redon na ilabas na natin ang listahan. Kaya inilabas natin ang mga insertions ng Bicol Sur Party List na may 150 million pesos sa Camarines Sur sa dalawang mga roads sa Pamplona at sa Pasacao na nagkakataon ay ginagawa ng isang kontraktor na may pinakamaraming mga kontrata sa Camarines Sur na baka may kaugnayan sa Bicol Sur Party List. At ito po ay isang halimbawa lamang ng laman ng files na ito at kung ang iba pang mga kaibigan natin sa Kongreso ay manawagan na isa publiko ang kanilang mga insertions, then ilalabas natin po ang kanilang mga insertions. Sir, bago lang ulit si Partner Admar, yung mga staff ng office ni former Yusek Cabral, sila po ba'y dumulog sa inyo, sir, humingi ng tulong? Hindi po. At ako po ay naaawa actually sa kanila kasi sila naman po ay mga simpleng
empleyado ng gobyerno. Pero ngayon, hawak nila ang napaka-importanting impormasyon. At kung ano yung pressure kay Yusek Cabral, baka to some extent ganoon din po sa kanila ngayon. So this is really serious matter, and it's I hope also why the public can understand bakit hindi namin gustong basta-basta biglang ilabas ito. Kasi kahit noon buhay si Yusek Cabral, iniisip ko kung ilalabas lahat ng mga files na ito, baka kung anong mangyari sa kanya. At nangyari nga po yun last week. Kaya sana po, in any case, maproteksyonan natin ang seguridad ng mga staff ni Yusek Cabral. Opo, Kong, si Admar po ulit. Tanong dito ng ating mga kababayan, dito sa listahan ba na may hawak po kayo itong galing kay Cabral, ay may malalaman na ba yung mga big fish o talaga yung pasimuno po dito sa naging sistema po dyan po, Kong? Yung 401 billion na allocable, hindi yun sikreto kasi alam naman natin yung mga district congressman ay may hawak ng certain amount of their district's budget. Pero yung 320 billion na outside allocable, kasama po doon ang mga projects na nakatag dito as leadership. Kaya hindi necessarily lahat po ng mga additional budget ay nakapangalan, pero may mga codes na baka kung may house inquiry on DPWH budget insertions, pwede nating tignan, okay, lahat ng mga proyekto dito na nakatag as leadership, ano yung pattern, no? Ano yung findings natin? At sana malalaman sa investigasyon na yon sino yung big fish behind the leadership fund insertions. Opo, yung bang files na pinakita na kamakailan ni Congressman Zaldico, halos ganun din po ba? May nakita rin po ba kayong magkakapareho, Kong? Actually, gusto ko lang pong linawin sa inyong viewers na ang file ni Congressman Zaldico ay BICAM insertion. 81 billion sa DPWH. At yung file ni Yusek Cabral ay NEP mula sa DPWH pa lang, 721. Ang naging total budget ng DPWH sa 2025 ay 1 trillion. At ang mga insertions therefore ni Kong Zaldico ay wala sa DPWH NEP. Yun ay dinagdagan lang sa dulo. Sa sarili kong distrito, meron 1 billion naman na kasama sa listahan ni Kong Zaldico. At yun po ay isang proyekto na talagang maanomalya kasi hindi siya ni-request ng barangay. Konti lang ang tao doon. Actually, nasa private property. Itong 1 billion pesos slope protection project, yung bundok po, nilagyan ng netting. At ang lumalabas ay ito ay project na pinili sa job para pagkakitaan. At may ganyang klase mga proyekto din sa NEP insertions ng DPWH. Pero ito po ay on top of pa. Ganun kadami po ang mga maanomalyang project sa DPWH. So, masasabi ba natin na halos lahat ng sa proseso po ng pagbabudget talagang pwedeng magkaroon po ng korupsyon? Nabanggit nyo nga po yung inyong listahan sa NEPA lang. So, sa side pa ito ng executive, tapos dito rin sa BICAM na nandun din na isisingit. So, talagang malawakan na po ito, or possible ba na magkaugnay yung korupsyon doon sa NEPA lang at saka dito sa BICAM po, Kong? Actually, iba-iba naman ang level of corruption sa mga project kasi may mga, halimbawa, maliliit na project, 5 million pesos, multipurpose building, water system, or even farm-to-market road sa bukid na nire-request talaga ng mga barangays na kanilang kailangan. Pero yung mga 300 million, 1 billion peso na mga projects sa lugar na hindi naman nire-request ang mga project na ito, yung mga maanomalya, at yun ang nagkakataon na madalas ini-insert sa mga extra budget ng leadership fund o ng BICAM insertion list ni Kong Zaldico. At ang lumalabas po ay on top of the 401 billion na parang yun yung taon-taon ina-allocate sa mga district congressman, biglang lumaki ng 1 trillion pesos yung DPWH budget. Doon po sa extra budget on top of the 401 billion ang mga mas maanomalyang mga proyekto. Opo. Sa nakikita nyo po, kung i-relate natin ito doon sa Bellica ruling ng Supreme Court, marami bang matatamaan dito po sa nabulgar ngayon, Kong? Actually, napakagaling ng mga
politiko na noon may post-enactment. Tapos, nagkaroon ng BICAM insertion. Tapos, nung nabooking din po yun, naging net insertion na lang. Kaya ko po tinatawagang insertion ito kasi ang mga politiko nga ang proponent pero ang nilalabas ay ang DPWH ang gumawa ng budget. Hanggang ngayon, dinedeny ng DPWH na ang mga politiko ang nagpapasok ng mga proyekto sa National Expenditure Program. At actually, very serious talaga yung misrepresentation ng DPWH na ito. Kasi kahit sa Kongreso, kaming lahat ay hinihingan at nagbibigay ng minimum 150 million peso per congressman. Actually, kanina lang sa Kongreso, sinasabi ko na huwag na nating itago. Alam naman nating lahat na nagsasubmit tayo ng mga listahan. Ayon din sa mga request ng aming mga barangays. Pero ayaw aminin ng ibang mga congressman na may 150 million pesos tayo per year na minimum submission to DPWH. Baka kasi may iilan na hindi maganda naman ang mga ipinapasok sa kanilang 150 million. Pero kung wala naman tayong itinatago, dapat nating ipagmalaki saan natin ipinasok itong 150 million. Pero sa mga pangyayari pong ito Kong, no, sa kabuuan po, meron po ba kayong nakikita or needed pa ba na may isang batas ukol nga po dito sa pagbabudget po natin or ipapanukalang batas or meron ng existing na batas o talagang i-separate na lang po ng tuluyan para maiwasan kasi nababahira na po ng masamang imahe lalo na po sa Kongreso po Kong, no, sad to say, pero kumbaga lagi kasing nababanggit na sila yung mga pasimuno nito, sila talaga yung nagba-back up niyan. Why not na talagang trabaho lang ng mga nasa Kongreso ay magpanday lang po ng batas at hayaan na lang po yung executive ang talagang manguna dyan sa tulong na rin ng mga mayors para lubos na kumbaga yung trabaho din nila at maiwasan na po ito Kong, kakayanin ba or still mahahanapan pa rin yan ng butas po? I agree na dapat yung mga LGUs maging mas involved sa mga projects kasi napansin ko sa aking distrito, mas maganda naman ang quality at presyo ng mga LGU projects. At ang DPWH ay actually may provision sa bagong budget na pwedeng i-devolve na lang sa LGU ang implementation ng certain projects. Pero ito po ay at the option lang ng district at ang sabi ay karamihan daw ayaw na ang mayor ang gumawa kasi syempre pag sa mayor iba naman kaysa kung sa DPWH na hawak ng congressman. At nakakalungkot po na yun yung nag-i-influence ng decision making natin kung sino yung implementing agency. Ang isang tingin kong ideal solution ay liitin na lang ang budget ng DPWH at palakihin ang national tax allotment na nagbibigay ng funding sa mga LGUs. Pero parang unrealistic yan kasi hindi naman aaprubahan ng Kongreso na bawasan ang sariling budget at palakihin na lang ang budget ng mga LGU. Opo. Sa pag-implement po ng mga projects mula sa mga insertions po, Congressman, pinagpapaalam po ba ito sa lokal na pamahalaan? Kasi marami tayong naririnig, hindi nila alam na meron palang proyekto. Yung iba naman parang nagsiselo sila kasi bakit kung sila ang gagawa ng proyekto, napakaraming proseso na pagdadaanan bago ma-implement yung kanilang desire na na proyekto. Pero pag ay congressman, napakabilis na ma-implement ng project po. Opo, ang DPWH District Engineering Office ay in many ways really overseen by the district representative at kailangan ngang maging mas independent siya sa mga district representative. Opo, Kong, si MJ po ulit. Sir, yung 2026 budget, marami po nagsasabi na dahil booking na ang flood control, yung item na yan, lumipat daw po doon sa farm to market roads at sa MAIP. Anong masasabi niyo doon, Kong, bilang isa po sa member ng 20th Congress? Tama po, yung 255 billion pesos ng flood control nilipat sa una yung pagbayad ng inilipat mula sa PhilHealth. Pangalawa, ang dagdag na 16 billion sa farm to market road, ang 50 billion sa MAIP at iba pang ayuda. At malalaki pa rin po ang natitira sa asphalt overlay na nabanggit ko na din po noon ay kasing overpriced at kasing prone to corruption as flood control. At hindi nga napapansin dahil kung
manipis ang asfalto, ang solusyon, ulit-ulitin na lang ang pag-asphalting ng mga daan. Kaya masasabi natin na hindi pa nagbago ang DPWH at ang nakikita ko nga talagang solusyon para wakasan ang corruption sa DPWH ay i-abolish na lang ang DPWH at ang mga LGU ang gumawa ng mga maliliit na mga proyekto at baka yung mga foreign assisted projects na lang ang mode of implementation para sa mga malalaking mga proyekto. Kasi meron naman mga malalaking project ang DPWH na ang mga contractor ay foreign at ganoon din po ang funding. At noon, malaking porsyento ng DPWH budget ay itong mga major national projects na tunay na nag-boost sa ating ekonomiya. Pero in the past few years, mas lumaki ang porsyento ng mga maliliit na district implemented projects. At actually ito po ang isang payo na ibinigay sa akin ng mga dating opisyal ng gobyerno na dapat nating ibalik ang previous ratio na i-focus ng DPWH yung mga malalaking infrastructure projects kaysa sa yung mga congressman-initiated projects. Kung yung enrolled bill po ba, nabasa nyo na po for 2026? Hindi ko nga po alam kung ibinigay na. May balita po ba kayo kung ibinigay na? Parang Kasi ginagawa pa eh. Okay. Kasi ang sabi naman sa Senate, for 29, doon na sila mag-ratify. So, ibig sabihin, doon na kayo sila, no? Sa side, di ko lang alam, sa House, dapat advance na mabasa po ninyo, no? Sabay po sa 29. For- Kaya po, minove sa 29 kasi gagawin over the holidays po ang enrolled bill. Opo. Kunin ko lang din yung reaction nyo kasi nagpahayag na po itong si Congressman Terry Ridon. Meron po siyang nabanggit na hindi pa raw siya congressman during that time na sinasabi nyo po may insertion po siya. Opo, ito po ang nabanggit ko nga kanina na nilabas na nga natin yung insertion ng Bicol Zero Party List for 2025 na hindi po si Terry Ridon ang representative ng Bicol Zero Party List in the 2024 period of making the 2025 budget. Pero ang party list niya ang itinukoy ko na nag-insert nito. At tingnan natin kung ang contractor ng mga projects na ito na si Bicol Gold Rock ay may kaugnayan sa Bicol Zero kasi nagkataon na si Bicol Gold Rock ay parang contractor ng lahat ng mga malalaking projects sa Camarines Sur na baka naging supporter din ng Bicol Zero Party List sa nakaraang eleksyon. At ang dagdag ko po ay sa 2026 din, may 150 million insertion din ang bawat congressman kasama po ang mga party lists. At kung hindi po inaamin ng mga iba na may ganitong mga insertion, nakakalungkot po yan kasi alam naman po nating lahat na lahat po ng mga congressman ay hinihingan ng 150M a year na isinisumite po para sa DPWH budget. Opo, Kong, on a personal note, since coming forward, no, kayo po ba hindi natatakot o meron ba kayong natatanggap na mga pressure, mga babala o warning or indirect messages coming from all sides na dinidiscourage po kayo na ilabas yung laman ng Cabral files and sa mga impormasyon na hawak po ninyo? Opo, actually, medyo nalungkot nga ako na ang daming mga basher dahil akala ko kung gusto mong itigil ang korupsyon, yan ang gusto ng tao. Pero nakakapagtaka, bakit ang daming mga galit na lumalabas ang mga files tungkol sa mga budget insertions? Parang gusto nilang manatiling sikreto na lang ang mga budget insertions na to. Pero baka naman dahil ito yung mga hindi totoong tao na nagpo-post ng kanilang mga kritik, no? At sa akin naman, alam natin na ang pagsisiwalat nito ay tama. Kaya itutuloy na lang po natin ang ginagawa natin kahit na maraming nagpapayo na delikado ito kasi naniniwala po tayo na ito po ang tama. Sir, last question. Ano pong assurance na maibibigay po ninyo sa ating kapwa Pilipino, sa ating global audience na itong Cabral Files ay hindi po maililibing? Lalabas ba ito sa publiko, maisa sa publiko at yung accountability
susunod doon po sa mga nasa pangalan o listahan po ni former Yusek Cabral? Pwede ko pong ibahagi ito. Yes, sir. Sisiguraduhin ko na balang araw lalabas ito kasi kaya po isa sa mga dahilan na hindi ito inilabas ngayon ay nakakatakot para sa seguridad ng mga maglalabas na ilabas ito. Pero kung pumanaw na ako, nagbigay po ako ng instruction na ilabas yung buong Cabral files. Oh my goodness. Congressman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Advance maligayang Pasko and Happy New Year, Kong. Maraming salamat at Merry Christmas po. Maraming salamat si First District Batangas Representative Congressman Leandro Leviste po, mga kapartner, sa ating nakasama. Napag-usapan natin yung DPWH insertion files ni Yusek Cabral na hawak na po ni Congressman Leviste. And possible na sa pagdidinggi na ito dyan po sa Kamara kasi meron pong panawagan sila na imbestigahan nga yung pagkamatay ng dating Undersecretary po ng DPWH, no, na si Cabral po, mga kapartner. So abangan ang susunod na kabanata